Narinig mo na ba ang mga linyang kapag pare-pareho ang ginagawa mo, huwag umasa ng ibang resulta? Kaya nga ang pagbabago, bahagi na ng buhay Pilipino. Samahan ang mga kasamahan natin sa Department of Social Welfare and Development sa DZRH para patuloy ang pagpapaalam ng mga tamang daan sa pagbabago. Hatid ang pagbabago namin, i-push pa natin. Kasama si Karen Oyong at ang mga kaibigan sa DSWD. Tuloy-tuloy na positibong pagbabago para sa sarili, sa pamilya at sa bayan. Pagbabago namin, i-push pa natin. Sabado, alas 11 ng umaga sa DZRH at sa radyo natin 1 to 2 p.m. Pagbabago, wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Sa sulong ko'y adikaing umulat at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Nilinangin sa mga palad ang bagong pag-asa. Pasan ko sa balikat ang mga munting pangarap at ang bawat hakbang ay papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay dahil kaya ko amin ang talino. Kaya ko sa kapwa ay tumulong. Kaya ko lumikan sa paligid. Kaya ko kaya ng kabataan tumawid sa kaunlaran. Lahat ng ito ay kaya nating amutin. Kaya natin ito. Kaya ko Kaya ko Pagdalhin ang mga aral, pagyamanin ang talino para sa minimithing layuning masayang pamilya. Malakas na pangangatawan, mataas na antas ng edukasyon nang may maayos na pamumuhay na sa akin ang pagbabago. Kaya ko ang lawit. Kaya ko halin ang kalikasan. Kaya ko kita ang galing ng ating lahi. Kaya ko kabayan ng kabataan, tumawid sa kaunlaran. Lahat ng ito ay kaya nating makamit. Kaya natin ito. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Heto na talaga ang bagong programa ng DSWD. Ang pagbabago namin, i-push pa natin. Ako pong inyong host ngayong umagang ito. Ako po si Karen Oyong at makakasama nyo sa pagpupush ng pagbabago tuwing Sabado, alas 11 po ng umaga. At syempre, gawin naman po nating Saturday habit ang pakikinig sa mga bagong kwento, lalo na mula sa mga taong nagbebenepisyo sa mga programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD. At sa bago nating programa, maririnig ang boses ng pagbabago mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, nako, exciting po ito, bonggang-bongga. Kahit ako medyo na-touch. Dahil talagang gumawa po siya ng paraan, ng oras para tayo po ay makasama niya ngayong umaga. I-welcome naman natin ang ating very special guest. Live na live ngayon sa studio. Hulaan niyo kung sino. Mahilig siyang magpapalit-palit ng kulay ng buhok eh. Depende ba yan sa mood, madam? Depende ba yan sa lagay ng panahon? Well, eto, hindi ko na po kayo pahihirapan sa paghuhula kung sinong ating special guest, ladies and gentlemen.
Ang ating special guest po sa ating pagbabago namin, i-push pa natin, walang iba kundi ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development, si Secretary Corazon Juliano Soliman. Napaka-formal naman. Pwede bang Madam Secretary Dinky na lang? Good morning po, Secretary Dinky. Magandang umaga sa iyo, Karen, sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maayong buntag, Assalamualaikum. Isang masiglang pagbati dito sa ating pangalawang yugto ng programa namin kasama ng DZRH. Yes, Madam Secretary Dinky, maraming salamat din sa inyong tiwala sa DZRH, ano? At congratulations sa pangalawang yugto ng ating programa, ng ating partnership. Pagbabago namin, i-push pa natin. Yan ang titulo po ng ating bagong programa ngayon. Well, anyway, kumusta po? Ano po ba ang pinagkakaabalahan ng Department of Social Welfare and Development? Lalo na po, no, Ma'am Dinky Soliman, it's election period right now. Ano po ang pinaka-latest? Well, una, ang atin hong isang mahigpit na binabantayan ay ang sitwasyon ng mga kababayan natin na apektado ng El Nino. El Nino. Meron po tayong mga kababayan sa Mindanao, no? Opo. Particular sa Maguindanao, North Cotabato, South Cotabato. At naghahatid ho tayo ng mga food packs at saka cash for work para na sa ganon maibsan kahit na papano itong kakulangan ng pagkain sapagkat hindi sila nakapagtanim. At pwede ako magbigay ng mas detalyadong update tungkol dyan mamaya. Ganon din ay ating tuloy-tuloy na pagsubaybay. Nagpi-payout tayo ngayon, huling payout bago mag-eleksyon para po sa ating mga kapatid sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At Karen, yes, ma'am. nais kong ipagmalaki na ang ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program may partnership sa Commission on Higher Education or CHED. Opo. At meron po tayong Student Grants and Aid Program na pumasok para makapagkolehiyo sa unang pagkakataon sa bawat pamilya na hindi pa nakakapasok sa kolehiyo at may mag-graduate o nag-graduate Opo. na iba, 2,930 something, 2,933 yata, na nag-graduate. And alam mo ba, 2 magna cum laude, Ay, ang taray. 52 cum laude. At nakausap ko yung taga galing. West Visayas State University Opo. na magna cum laude. Proud na proud siya. Kaya ako yung tuwan-tuwa, ito na yung aming sinasabing bonus sa aming trabaho. Makita ang mga kumikinang na mata ng mga nanay at tatay dahil nag-graduate na ng kolehiyo. Unang hakbang para putulin ang siklo ng kahirapan sa buhay ng pamilya niyo. Siguro malaking pasasalamat din nila, Secretary Dinky, no? Yung mga pamilyang ito na natulungan sila kasi alam niyo po ang edukasyon napaka-importante po sa mga kabataan. Sabi niyo nga po, tama-tama para maputol po yung vicious cycle ng kahirapan po, ano? At alam naman natin na ang ating mga kababayan hirap magtaguyod ng kanilang mga anak sa pag-aaral dahil hindi lang man po tuition fee ang issue dito, kundi yung baon nila, panggastos nila, yung pang-project, di po ba? So napakalaki po ang tulong ng DSWD na nandyan po kayo para itaguyod din po yung edukasyon ng ating mga estudyante. Totoo yan, Karen, sabi nga nung isang nanay. Ngayon, hindi ka na kailangang baliin ang lapis para dalawa silang makakapagkaroon ng lapis. Siguro yung iba hindi ma-imagine, pero alam mo, totoong buhay yun. Totoong nangyayari na babaliin yung lapis o kaya bibili unti-unti ng papel, paghati-hatiin. Pero ngayon, sabi mo nga, may pera na sila pang project. At Opo. meron na silang, sabi nga ng isang nanay, dati, papasok yung mga anak ko, hindi magkapareho yung tsinelas. Ay! Ngayon, makintab na sapatos ang kanilang ginagamit. Naks, ang ganda naman. Tsaka congratulations po pala sa lahat ng mga nag-graduate. At I'm sure, ma'am, talaga namang na-appreciate nila yung tulong ng gobyerno, ano, dahil nag-aral sila ng mabuti. Sabi nyo nga, top of the class nag-graduate. Cum laude, summa cum laude, di ba, ma'am? Totoo yan. Ibig sabihin, kung iisipin yung binibigay na tulong ay kanilang hindi lang tinumbasan, kanila pang hinigitan. Yes. Kaya sila ay nagkaroon ng ganong klaseng honor. Ang kanilang mga kalaban, yung mga sabihin na nating medyo mas maginhawa ang buhay. Pero kanilang natapatan at sila ngayon ay nakakamit ng ganitong klaseng honor at
pagsisikap nila. So alam nyo, ladies and gentlemen, mga manong at mga manang, mga katoto at mga bebe, si Secretary Dinky Soliman po ay dito muna po siya sa station ng buong isang oras. Marami po tayong pag-uusapan tungkol po sa mga programa ng DSWD. Particular na po yung mga programa po na makakatulong po sa ating mga kababayan ng mga mahihirap. Ayan, yung sinasabi nila Pantawid Pamilya, ayan, i-discuss pa po yan in detail ng ating kalihim ng DSWD. Ang pagbabago namin, i-push pa natin. Yan. Pakinggan niyo po ang ating programa every Saturday na po yan. So, anyway po mga kaibigan, umpisa pa lang po yan. Nag-intro pa lang si Secretary Dinky Soliman. Marami pa tayong pag-uusapan. Huwag kayong mag-alala dahil makakapiling po natin si Secretary hanggang matapos po ang programa. Kaya wag kayong bibitiw dahil marami pa tayong pagkukwentuhan kasama si Secretary. At magpadala na rin po kayo ng mga mensahe sa ating text line. I'm sure marami kayong gustong itanong, sabihin kay Secretary Dinky Soliman. So, paano po, Secretary, sila pwedeng makipag-communicate, makapaghuntahan po sa ating programa ngayong umaga? Pwede po kayong mag-tweet at DSWD Serves or text po. I-push, push, space, mensahe, space, pangalan, space, lugar. Mahalaga ho yung pangalan at lugar para kung may reklamo ating matutugunan. At padala po sa 0998-512-7531. Mahalaga hong marinig namin lahat ang inyong mga gustong ipaabot sa amin at nang ma-actionan po namin. Kaya kailangan yung detalye ng pangalan at lugar. Pangalan at lugar, huwag niyo pong kalilimutan yan. Ulitin ko lamang po ang mga numero, 0998-512-7531. Alright, maraming salamat, Secretary. At relax muna po kayo dyan. Marami tayong pagchichikahan mamaya. At mga kaibigan, sasagutin po, promise yan, sasagutin ni Secretary Dinky Soliman ang inyong mga katanungan. At ano po ang hinihintay ninyo? Sige, mag-text na po o mag-tweet sa DSWD. Go na po tayo. At habang nagko-compose po kayo ng inyong mga mensahe, pakinggan po muna natin ang unang kwento ng pagbabago sa araw na ito. Featuring Elnora Ramos, isang Pantawid Pamilya beneficiary. Mula naman po siya sa San Mariano, Isabela. Naimbagal daw kada kayo amin ni J. Isabela. Ayan. Gustong-gusto ko nang marinig dahil alam mo, Secretary Dinky, itong kwento niya may hugot ito Ayan. Sabi niya daw ang Pantawid Pamilya, pinahiran daw ng Pantawid Pamilya ang kanyang mga luha. Madrama. Tungayan na po natin ang kwentong yan ni Elnora Ramos. Panginoon, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na kaya ko nang tumayo. Ilang buwan ko na rin pong pinakikinabangan tong sariling makina ko. Sobrang laking tulong sa pamilya ko. Hindi katulad ng dati. Noong mga araw na hindi pa napupunasan ng pantawid ang mga luha ko. Huwag mo kong pipigilang umalis. Densyo, maawa ka naman sa mga anak mo. Hindi pa sila kumakain. Ilang beses mo pa itong gagawin sa amin? Problema niyo na yun. Hindi ko nakain tustusan ng pamilyang to. Huwag naman ganito. Masisiraan ako ng bait sa'yo. Alam mo, Elnora, kaysa binubungangahan at pinipigilan mo ko, maghanap ka na lang ng lalaban mo para mapakain mo yung mga anak mo. At pwede ba? Huwag mo kong pipigilan at huwag mo kong hahanapin. Ganyan naman lagi. Ang dali para sa'yong iwang kami. Hindi mo na inisip ang kapakanan namin ng mga anak mo. Sige, umalis ka. Pero sana lang, dumating yung panahon na maisip mong kailangan ka ng pamilyang to. Nay naman! Saan po ba dadalhin sina Fidel at Ral? Anak, Cheryl,
Tumigil ka sa pag-iyak. Mas makabubuti itong gagawin ko. Dahil ayokong mamatay na lang ang kahit sino sa inyo sa gutom. Lalo na itong pinagbubuntis ko. Pero Nay naman hindi mo na ba sila mahal? Hindi naman pasaway ang mga kapatid ko Hindi ko gusto ang gagawin ko sa mga kapatid mo. Mahal na mahal ko kayo. Pero wala na akong may pakain sa inyo. At yung magaling ninyong ama, hindi na naman natin alam kung nasa ang lupalop. Kahit na ayaw namin magkahiwa-hiwalay tayo. Nakalimutan mo na ba yung nangyari kay Bunso? Halos hindi natin siya mailabas ng ospital. Kasi wala tayong pambayad. Ganon din sina Fidel at Rar. At itong nasa tiyan ko. Hindi ko na alam kung magagawa ko pa kayong ipagamot kapag nagkasakit kayo. Sumahan mo na ako. Mas maaalagaan sila ng gobyerno. Nanay Elnora, naunawaan namin ang hirap ng buhay na inyong nararanasan. Pero dito ko kasi sa Municipal Social Welfare Development Office, hindi namin basta madadala sa residential centers ang inyong mga anak. Pero hindi ko na po alam ang gagawin ko kapag nagkasakit pa ang mga anak ko. Kapos na kapos ko kami. Nay Elnora, pasensya na po talaga. Pero ang mga batang dinadala sa center ay mga abandonado, mga pinabayaan, o kaya ho inabuso. May mga magulang pa po ang mga batang ito. At nasa inyo pa po ang responsibilidad para sila'y alagaan. Sa ngayon ho, mabibigyan po namin kayo ng 1,000 piso para magkapuhunan kayo sa inyong pagtitinda. Ganun po ba? Sige ho. Maraming salamat po rito. Tara na mga anak. Lord, para ho akong mamamatay sa bigat ng desisyon na ginawa ko noon. Para ipaampon ang 3 kong anak. Takot na takot ako dahil buntis pa ho ako noon. Hindi ko ho alam kung saan na kami pupulutin ngayon. Kung hindi pa kami binalikan ng asawa ko. Nay, bakit ho kayo umiiyak? Wala anak. Masyado lang akong maraming naaalala. Magkape ho muna kayo. May gatas yan, Nay, ha? Gatas? Yan yung di ko maibigay sa inyo noong maliliit pa kayo. Napakasakit, anak, na makita kayong matulog ng kumakalamang tiyan. Nay, tapos na po tayo doon. Hindi na tayo babalik. Oo, anak. Ngayong nakatapos ako sa TESDA. Ngayong may kaalaman na ako sa pananahi. Ngayong may puhunan na ako sa negosyo natin. Hinding-hindi na tayo babalik sa dati. Nabago ang buhay natin sa SLP ng DSWD. Yung Sustainable Livelihood Program po. Sobrang laking tulong niya, Nay. Tapos, may 2 na akong kapatid na nasa kolehiyo. Konting-konti na lang. Hanggang ngayon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Napakaswerte natin na mapasama sa pantawid. At hinding-hindi natin ito sasayangin. Nay, tulog na tayo. Bukas mo na po tapusin yung order. Kailangan pa po ninyong gumising ng maaga. Di ba may FDS pa kayo bukas? Ay, buti anak, pinaalala mo. Yung damit ng tatay mo, ihanda mo na rin ha. Opo, sige po. Magandang umaga, Pantawid Pamilya Beneficiaries! Magandang umaga rin ho. Mukhang maraming pamilya ang gumising ng maaga, ha? Yes, ma'am. Bilang parent leader po, pinapaalalahanan ko ang aking mga kapitbahay tungkol dito sa family development session.
Hindi po namin pwedeng baliwalain ang seminar na ito dahil para sa magandang pagbabago namin ito. Ay naku, maraming salamat, Nay Elnora, sa pagiging mabuti at huwarang parent leader. Ganon din sa inyong pamilya na laging nakasuporta sa inyo. Opo, ma'am. Hindi po kami magkakasundong mag-asawa, hindi po makakapag-aral ang mga anak namin, at hindi po ako magkakanegosyo kung hindi dahil sa Pantawid. Maliit na bagay pa po itong pagpunta namin ng sama-sama sa FDS. Kaya maraming salamat po. Ito na ang simula ng pagbabago. Mula sa pagkadapa, ako'y babangon. Susulong ko'y adikaing umunlad at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Hinangin sa mga palad ang bagong pag-asa. At ang ating oras, 11:27. Ito po ang pagbabago namin. I-push pa natin. Handog po sa atin ng DSWD at syempre ng DZRH. At natunghayan po natin ang istorya ni Aling Elnora Ramos. Ano pong masasabi ninyo? Medyo naluha po ako konti. Si Madam din, si Secretary Dinky, sabi niya, personal niyang nakilala itong si Elnora Ramos at alam niya kung ano yung personal na hirap na dinanas ng pamilya. Pero happy ending tayo, no, Secretary? Ang saya, di ba? At eto nga, dahil sa kahirapan halos, ipaampunan niya ang 3 niyang anak sa takot na hindi matustusan ang pangangailangan nila. Nangyayari pala talaga sa totoong buhay yun, ano? Mabuti na lang at dumating ang Pantawid Pamilya na nagpabago ng buhay nila. So, gusto niyo po bang marinig mula mismo kay Elnora ang mga pagbabagong ito? Siyempre, ako gusto ko rin po siyang makilala. Tulad ng nabanggit kanina sa ating intro po ng ating programa, mula Luzon, Visayas, Mindanao, maririnig natin po ang mga boses nila. So, eto na po, makapagkwentuhan tayo kay Miss Elnora Ramos, live na live mula sa Isabela. At kasama niya ngayon si Jella Flor Perez, ang Regional Information Officer ng DSWD Region 2. Ayan, good morning, Jella. Anong update dyan? Good morning, Karen. At kasama ko nga po ngayon si Ate Elnora Ramos dito po sa bayan ng San Mariano, Isabela. Pabatiin ko lang po, kasamang Karen, si Ate Elnora. Hello po, ma'am. Magandang umaga po, ma'am, sa lahat ng staff ng DZRH, sa mga lahat ng tagapagkinig na hindi lang ito. Good morning. Lalong-lalong na sa iyo po, ma'am. Maraming salamat and good morning, Madam Elnora. Ma'am, batiin mo rin si Secretary Dinky Soliman. Nandito siya sa ating studio ngayon. Lalong-lalo na po, ma'am, sa ating butihing sekretary ng DSWD na si Madam Corazon Juliano Dinky Soliman. Ma'am, magandang umaga po sa iyo, ma'am, sekretary. Magandang umaga naman sa iyo, Elnora at Jella. At Elnora, natatandaan mo, nakilala kita doon sa Isabela mismo. At narinig ko yung kwento mo at ikaw mismo nagsabi sa akin, pinahiran ang luha mo ng Pantawid. Next. Ma'am. Okay, Elnora, tanungin ko lang muna si Jella, kung kumusta na, ano na ba ang latest dyan muna sa San Mariano, Isabela? Ilan ba yung mga beneficiary households ng Pantawid Pamilya dyan sa area na yan? Yes po. Before that po, kasamang Karen, babatiin ko lang din po ang aming magiliw na secretary, si Ma'am Dinky. Magandang umaga po, ma'am, na imbag na adlaw po sa inyo, ma'am, mula po dito sa bayan ng Isabela, San Mariano, Isabela. Para po sa inyong katanungan, kasamang Karen, ang San Mariano, Isabela po ay mayroong 45,785 Pantawid Pamilya beneficiary. So, kumusta naman ang panahon dyan? Medyo summer season na ngayon, Jella, di ba? Tama po yan. Summer season na po dito at mainit po ang panahon. Pero
medyo cool naman kami dito ni Ate Elnora. Gawa ng nandito kami sa labas ng bahay niya at nagpapahangin. Ay, sarap niyan sa probinsya, no? Gawain din namin yan, yung magpapresko sa labas para may sariwang hangin. Pero Jella, pwede ko bang makausap? Pwede ba namin makausap ni Secretary Dinky itong si Elnora? Opo, andito po si Ate Elnora. Hello po, Ma'am Karen. Hi, good morning ulit, Ate Elnora. Kanina narinig namin yung kwento mo at alam mo talagang na-curious lang ako, no? Yung sa mga binitawan mong salita, talaga namang nangyayari pala sa totoong buhay ito, yung mga nangyari sa'yo. Pero nang sinabi mong pinahiran ng Pantawid Pamilya ang luha ko, yan mismo sinabi mo, ha? Naramdaman ko yung hugot, ang lalim di ba? Bakit mo nasabi yon, Ate Elnora? Kasi kung magbalik tanaw ako sa nakaraan, ma'am, bago dumating ang Pantawid sa aking buhay, napaka-miserable po ng aming pamilya. Halos di ko na alam kung ano ang tama at dapat gawin. Sa dami ng bilang ng anak na meron ako, na ang edad nila ay nasa elementarya at sekundarya pa lamang. Pagpasok sa school, sila po ay gutom. At sa pagdating naman sa bayaran sa paaralan, promissory note naman. Diyos ko. Pagdating naman po sa kalusugan nila, nung nagkasakit na po ng malubha ang dalawa kong anak, dahil sa kawalan po ng sapat na pagpapagamot. Ito pang dalawang anak na ito, sa edad na 7, namatay itong isa. At pagkaraan lamang po ng isang buwan ang pagitan, namatay naman yung isa na ang edad ay 5 taong gulang. Ang lungkot naman nun, Aling Elnora. Pero eto, dahil siguro sa tulong na inyong natanggap, balita namin nag-aaral na yung dalawa mong anak, nasa college na, nasa kolehiyo, di ba? Opo, ma'am. Ang galing. Kaya bilang isang ina, nung panahon na yung ma'am, nagdurog po ang puso ko. Sa gabing magdamag, puyat po ako sa pag-iisip, buong maghapon. At naiiyak na lang siguro kayo, no? Pagka talagang wala na kayong magawa. Wala nang magawa. Buong maghapon, pagod, gutom at pagod. Patadiilig sa paglalabada, ma'am. Pero dahil, Aling Elnora, pinahira ng Pantawid Pamilya ang iyong mga luha, i-share mo naman sa amin yung mga malalaking pagbabago sa buhay nyo na dala ng programa na yan. Kasi gusto rin ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakikinig ngayon sa ating programa na malaman ano po yung mga benepisyo at nakuha nyo sa Pantawid Pamilya na hindi matutumbasan naman ng pera. Nung panahon na yun, ma'am, na kami parang ibong ligaw, ang narinig na ng Diyos ang may taas ang ating dalangin. Dumating na po ang sa buhay ko ang totoo at tapat na kaibigan na ito po si Fortis, na siya na po ang sumagit sa naghihingalong pagkawasak ng aming pamilya. Naku, naiiyak si Ma'am Elnora. Sige, kaya niyo yan, ma'am. Sigit lalo, ma'am, ang kinabukasan ng aking mga anak. At maaaring sila'y mapariwara tulad ng mga kabataan ngayon. Sa napakalaki po ng tulong ng binigay ng programa. Kung ang grants po natatanggap po ay karampot lamang yung ma'am kung tutuusin. Ngunit mawala man yung pera, ang aral na dinulot ng Family Development Station na sinasagawa ng programa kada buwan sa bawat Pantawid benepisaryo ay habang buhay po namin madadala hanggang sa pagputi na ng buhok ko, ma'am. Sa ating mga anak. Napakaswerte nga, ma'am, ng mga nabigyan ng benepisaryo ng Pantawid dahil sa paggawa ng Family Development Station.
Tulad na lang sa sarili kong pananaw, ma'am, may pagmamalaki po sa iyo na dahil sa kagabuan na family development session, napalaki ko po ang ating mga anak na mababait, mabubuti. Higit sa lahat may takot sa Diyos. Dahil naturuan ako ng FBS kung paano ang magiging epektibong magulang. So, walang hanggang pasasalamat sa Pantawid, ma'am, sa paggabay sa bawat benepisaryak pamilya ng Pantawid, ma'am. Nako. At parang ang laki ng pagbabago na nararamdaman ko. Sa boses nyo pa lang, Ma'am Elnora, parang naging mas malakas ang loob ninyo. Naging mas matapang kayo, mas confident kayo. Pero itong tanong ko, sa mga pagbabago po na meron kayo ngayon, Ma'am Elnora, anong pagbabago pa ang gusto nyong i-push pa natin? Paano kaya natin ito maisasagawa? Sa mga pagbabago na nakamit ko naman na ibinigay ng programa, nais ko pa po sana, ma'am, ganap na pagbabago. Na ang isa po, ma'am, ay ang miyembro ng pamilya ay magkaroon ng maayos na trabaho. Pangalawa, ma'am, permanent shelter sana. Kasi hindi pa, nung panahon ng Typhoon Yolanda, na landslide din, ma'am, ang bahay namin. Oo. Sa San Mariano, 11 po kami na victim, ma'am. Pero hanggang ngayon, ma'am, hindi pa kami nakabil ng pabahay. Oo. Nalapahan ako, ma'am. Naku, kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya nating lampasan yan. Kayang-kaya natin yan, Ma'am Elnora. So, katuwang nyo naman ang mga programa ng DSWD. At kayo naman po ay isang aktibong, aktibong, kumbaga, benepisyaryo na tumutulong na rin po, di ba? So eto, Ma'am Elnora, nalalapit na ang halalan. Sa tingin niyo po ba, gaano kaimportante ang magiging gampanin ng susunod na leader sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng pagbabagong hatid po ng Pantawid Pamilya? Para sa maunlad at matagumpay na pagbabago, napakalaki po, ma'am, ang gagampanin ng isang leader ng ating bansa. Para pagpatuloy pa ang ganap na pagbabago, layunin po ng bawat benepisaryo na iisa at hawak kamay na pagkaisahan ang kasalukuyang administrasyon para sa tuloy-tuloy na ganap na pagbabago. At bilang isang parent leader naman, Ma'am Elnora, naranasan nyo na rin daw ang mamuno kasi kahit sa maliit na grupo lang, di ba? Naniniwala po ba kayo na dapat maging mapanuri sa pagpili ng susunod na leader? Lalo na ang daming nangangako ngayong mga leader, di ba? Meron dyan, sabi nila, ibababa daw yung buwis. Dadagdagan daw yung pondo para sa edukasyon. Ang dami nilang mga pangako at marami pa pong iba. Karamihan po sa kanila, binabanggit yung Pantawid Pamilya. Ano masasabi nyo dyan, Ate Elnora? Kasi bilang isang naging parent leader, yung maraming sabi nila na dudugtungan yung Pantawid. Kung sa kasalukuyan na administrasyon, kailangan pagkaisahan na kailangan palawakin at para yung hindi pa abot ng programa ay maibahagi kung ano ang benepisaryong matanggap, lalo na po ang pagpapaunlad ng bawat pamilya. Alright, maraming salamat, Ma'am Elnora, nakaka-inspire yung kwento ng inyong buhay. And good luck po sa inyong mga susunod pang mga plano sa buhay at sana ay lumago pa ang inyong nasimulan kasama po ang DSWD at ang Pantawid Pamilya. Salamat po, ma'am. Alright, mga kaibigan, narinig nyo po ang pahayag ng isang Pantawid parent leader. Sana po ay isa-isip natin na talagang dapat maging mapanuri tayo, no? Lalo na malapit na pong eleksyon. Tandaan po natin 6 na taong pamumunuan ng mga susunod na leader ang ating bayan. So, vote wisely. Agree ka ba doon, Jella? Agree ako.
po ako dyan kasama ang Karen. At para sa pagbabago na yan ay i-push pa natin. Tama yan. So, paano to, Jella? Yung mga Cagayanons natin dyan, paano nila maila-like? Paano ba nila ma-follow sa social media ang ating mga programa ng DSWD dyan sa inyong area? Okay po. Sa mga Cagayanons po, iniimbitahan ko po kayo na i-like kami sa Facebook, facebook.com/DSWDFO2, at i-follow lamang po kami sa Twitter at DSWDFO2 para sa mga latest na updates. Kung mayroon din po silang mga katanungan, maaari silang tumawag sa 078-304-0586. At mag-email lamang din po sa fo2@dswd.gov.ph. Ako po si Jella Flor Perez, Regional Information Officer ng DSWD Region 2, nagpo-push ng pagbabago. Maraming salamat. Yan po ang ating kaibigan na si Jella. Nandyan po siya sa Isabela. At ang ating oras, 11:42 na po ng umaga. Eto, at ready na ang ating Secretary Dinky Soliman para naman sa mga questions. Ayan, pinadala po ito sa ating text line and through our Twitter at DSWD Serves. Ayan, Madam, unahin ko muna po itong issue. Sige, unahin po muna natin yung pinakamainit na issue para meron po tayong update. Could you care to comment daw, sabi ng ating texter, about the farmers sa Kidapawan na humihingi po ng bigas. At medyo naging madugo po kasi yung pangyayari nung sila po ay nagrally. Ano po ang inyong masasabi po dito, ma'am? Opo, may report po kaming nakuha nung Miyerkules pa. May pasabi na may mga grupo ng tao na papunta sa Kidapawan at nung pong na-interview nung aming mga social workers, may isang taong hindi nagpakilala na nagsasabing darating daw po si Duterte doon sa Kidapawan para magbigay ng bigas. Opo. Ngayon, dumating po mga 4,000 tao at ang nag-organize daw po ay Bayan Muna. At si Governor Talino Mendoza ang kanilang gustong kaharap. Gaya ng sinabi mo, meron po tayong hindi magandang nangyari. Nagkaroon po ng clash. Hindi pa ho natin alam kung ano yung naging tunay na pangyayari. Ang gusto ko lang hong i-update, kami po nung araw na yon ay nagbigay ng 6,000 family food packs doon po sa mga sumama. Doon po namin dinadala sa barangay na kanilang pinanggalingan para doon na po mismo sa pamilya nila maibigay kaagad. At ito po ay atin ding dinadagdagan ngayon ng 3,300 food packs kasi alam naman po namin kung saan nanggaling yung mga realista kasi nga na-interview po ng aming mga social workers. Meron din po tayong binigyan ng counseling doon sa Convention Hall ng Department of Education kahapon at ngayon, yung tinatawag natin ng stress debriefing kasi medyo nagkatakutan yung mga kababae at saka yung mga nakakatroma yung mga bata. May mga bata kasing kasama din. So yun po, aming inaasahan na kung ano man ho yung negosasyon na ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan, kasama po nung mga otoridad at yung mga leader nung nagrally, kami po ay tuloy-tuloy namang maghahatid kasama ng lokal na pamahalaan nitong mga food packs. Sa katunayan, Karen, meron po tayo kasing mga hinanda na talagang assistance para sa El Nino. At dito po sa lugar na ito, sa North Cotabato, meron po tayong cash for work na nakahanda na sa halagang 9 million po at ganoon din po sa South Cotabato at sa Sultan Kudarat, General Santos at Cotabato City at ganoon din sa Maguindanao. Ibig sabihin po nung cash for work, bibigyan ng alternatibong pagkukuhaan ng trabaho para may gagastusin sila. Kasi yun ang nawala nawala yung kanilang ani dahil hindi sila nakapagtanim. Dahil nga sa El Nino o whatever reason po. So, tuloy-tuloy ho yun, pero ngayon, dun sa mga barangay na nagsasabing wala na po silang makain, food packs na po ang hinahatid, kaugnay ng lokal na pamahalaan dahil ang lokal na pamahalaan ho ang pwedeng magbigay po sa kanila. So in fairness naman po, yung programa po ng DSWD, tuloy-tuloy naman po sa mga areas po na yon. Hindi naman po sila pinababayaan di ba?
Opo. Yun nga lang po kasi may clash nga po na nangyari. Pero pupunta pa rin po ang DSWD doon sa mga areas na yon para magbigay po ng kahit paano, kahit konting tulong. Ayun po, para kahit paano matulungan yung mga pamilya po na involved na po dun sa clash na yon. Opo, nagkasama nga ho namin silang, yung mga kasamahan ko, naghahatid ng food packs doon sa barangay kung saan sila galing para mismo yung pamilya nila ang mabigyan ng tulong. Oo, sana ma-resolve po yan sa lalong madaling panahon, para yung mga programa hindi rin po madidisrupt, ma'am. Ayan. Next question po tayo, ma'am. Dito po from Taytay, Palawan. Galing po ito kay Rodel Dorado. Sabi niya po, tanong lang po, ma'am, may latest na po bang result ng listahan 2? Salamat po. Meron na po tayong result ng listahanan 2. Listahanan. Sorry po. Yan po yung pangalawang survey kung saan ating inaasahan na magtatakda kung sino ang kailangan tulungan pa. At yan ang batayan kasi ng pagpasok sa pantawid. Opo. Amin pong ilalahad yan sa publiko sa April 5. April 5. Itong darating na linggo. At iikot po yan sa mga iba't ibang rehiyon. Kaya, Mang Rodel, malalaman po ninyo, tatawag po ng meeting ang aming provincial link at mga kasamahan sa SWAT team para ibigay po yung listahan sa inyo. Ay, ito. Maraming salamat po sa inyong sagot dyan, Secretary Dinky. Ito, medyo critical tong question na to. Paano po pagbago na ang Pangulo? Mawawala na po ba ang 4Ps? Opo. Maganda ho yung tanong dahil dapat po nating maunawaan na ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ay polisiya ng Aquino administration na tinungtungan ang sinimulan ng Arroyo administration. Pero pinaunlad, pinalawak, nagsimula ng 0 to 14 years old na tinutulungan, ngayon 0 to 18 years old. At nasa 4.4 million na po tayo ng mga pamilya. At gaya ng binanggit mo kanina, Karen, lahat nga ng ating mga kandidato, senador at presidentiable, nangangakong itutuloy yung pantawid. Pakilinaw nga po yun, Secretary. Kailangan ho nating maging mapanuri. Dahil, alam po ninyo, yung ilang mga nagsasabing itutuloy, sila ho yung unang bumabatikos noon. At meron hong nakarecord ho yan sa Senado, nakarecord ho yan sa Kongreso, balikan po natin ang mga plenary sessions, nakalagay ho yan. Kaya ang akin ho, kailangang maging mapanuri tayo. Kailangan tingnan ho natin ano ang nakikita nating gawa nila noon. Pwede ho ako magbigay ng konkretong halimbawa. Sige po. Nitong huling Senate hearing ng budget namin para sa budget ng 2016, inalis po 8 billion pesos ni Senator Enrile at Senator Soto. At yan ho nakarecord. Nung nalaman ho ni Pangulong Aquino, sabi niya, ibalik nyo yan dahil hindi ko papayagan na mabawasan, hindi ko pipirmahan ang budget. So sa tulong po ni Senator Drilon at Senator Recto at ng Kongreso, na ibalik. So ang tanong ko po, maging mapanuri tayo. Hindi pa po presidente ang kanilang sinusuportahan, inaalisan na po ang ating budget. Naku. So, suriin nating mabuti sino ang kanilang mga kakampi, sino ang kanilang iniendorso, at kailangan ho nating tingnan bakit ho lahat ngayon ng kandidato nangangako. Kasi may survey pong lumabas sa Social Weather Station na sinabi nung unang linggo ng Pebrero, sa 5 Pilipino, 4 ang boboto para sa presidente na itutuloy ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Siguro yung mga kandidato, madam, sabi, naku, kailangan i-push natin ito. Ito kasi 4 ang boboto sa akin kung mangangako ako. Akin lang hong pakiusap sa mamamayan. Bakit ang katotohanan na hawak na ng ating mga taga-Pantawid, kwento ni Elnora, bakit ipinapangako pa yun? Hawak na po ang katotohanan ng pagbabago. Mapanuri po talaga dapat tayo. Magdasal tayo bago tayo pumunta sa presinto para maliwanagan po tayo. Yung ano po, yung meron pong nagsasabi na dadagdagan po 4Ps, magiging 5. Opo, alam po ninyo, baka nakalimutan po niya, dahil ang idadagdag daw po ay lolo at lola. Meron mga tayong senior citizens citizens. May social pension program po tayo. Batas po yun. Expanded Senior Citizens Act, 500 pesos bawat buwan para po sa lolo at lola na masakitin, walang nag-aalaga, galing po sa mahirap na pamilya,
at hindi po pensyonado ng SSS, GSIS at veterans. So, hiwalay na programa. Ibang programa. At oo. meron pong ini-implementa na po yan noong 2012 pa. At ngayon, hanggang 60 years old po ang mabibigay dahil nadagdagan po yung pondo namin. So, hindi po pinababayaan ng senior citizens. Opo. Buti na lang nandito kayo, Secretary Dinky, kasi pinag-uusapan yan ngayon ng ating mga kababayan at nalilito sila. Ano ba yung totoo? Ano ba yung hindi? Ano ba yung imbento lang? Ano ba yung mga programa na tumatakbo na? So, maganda po na nadidiscuss po natin. At live na live mismo galing po sa inyo na sinasali, nilinaw nyo po yung mga usapan na yan. Opo. So, maraming salamat po. At marami pa tayong mga questions. Babalikan pa po natin yan para po sa ating mga mensahe. Ayan po. Ang gagawin nyo lang po para tuloy-tuloy po ang ating diskusyon, i-tweet lamang po at DSWD serves o i-text ang i-push, lagyan nyo ng space. Tapos i-type nyo po ang inyong mensahe para kay Secretary Dinky Soliman. Ako, special day po ngayon dahil siya mismo sasagot sa inyong mga katanungan sa ating programang pagbabago namin. I-push pa natin dito po sa DZRH. At lagyan nyo ng space, lagyan nyo po yung pangalan ninyo ha, at yung lugar, napaka-importante po yan at isend sa 0998-512-7531. Ayan po. At nabanggit na rin po ni Secretary Dinky yung konting background po no sa ating Pantawid Pamilya. Pero para po sa ating mga bagong tagapakinig, eto po, backgrounder lamang po, ang ating Pantawid Pamilya, programang pambansa po ito ng ating pamahalaan na namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga batang 0 to 18 years old mula sa mga mahihirap na sambahayan. Ang programa ay mayroon pong 4.4 million household beneficiaries na sa kasalukuyan. At buong bansa po ang coverage na ito. Mukhang dapat na talagang maisabatas ito. Marami pong nagsasabi na pag sila po ay iboboto, ay gagawin pong batas. Pero mas maganda nga po na ma-institutionalize na rin po ito para marami po tayong matutulungan ng mga mahihirap na Pilipino. Pero, ano na kaya ang lagay ng programa? At tamang-tama nga, nandito si Secretary Dinky Soliman sa ating studio. Mabibigyan niya tayo ng kalinawan sa ating mga issue na yan. So, aside from yung pinag-usapan natin, ma'am, no, yung dapat maging wais tayo, magdasal tayo sa ating mga gagawin on election day dahil alam po natin marami ang sumasakay po no dito sa Pantawid Pamilya. Sabihin na natin, diretsoin na natin, sinasakyan nila itong Pantawid Pamilya dahil napakagandang programa po ito. At sabi niyo nga po dun sa survey, 4 po ang boboto sa isang kandidato pagka pinush niya itong Pantawid Pamilya. Pero ano pa po yung mga dapat pa po nating linawing mga issue para medyo maging tumama o maging maayos ang desisyon ng ating mga kababayan sa darating na eleksyon? Naku, salamat Karen at natanong mo yan. Kasi may feedback sa amin na may mga kapitan, barangay captains, na nagsasabi sa mga pantawid, lalo na yung medyo malalayong lugar. Kayo, nationwide kayo. Para marinig ho ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga partner beneficiaries sa Pantawid. Pag sinabihan ho kayo ng kapitan, o kahit na sinong kandidato, na pag hindi nyo binoto ang kanilang kandidato, si kapitan, no? Pag hindi mo binoto si kandidato ko, aalisin kita sa Pantawid. Pwede ba nilang gawin yun? Hindi nila pwedeng gawin yon. So, lilinawin ko po, walang karapatan at walang access, hindi po niya kayang gawin, si kapitan, si mayor, si congressman, si senador, si governor, na alisin kayo sa programa. Wala ho silang karapatan at hindi po nila mandato yon. Ang unang pangunahing makakaalis sa inyo sa programa ay mismo kayo, partner beneficiary. Pag hindi po nyo sinunod ang ating kontrata na pinapapasok ang bata at dinadala sa health center, kundi po dumadalo sa family development session, at kundi po maayos ang paggastos ng pera, sinusugal, iniinom, yan ang dahilan na maaalis kayo. Hindi dahil sa hindi nyo iboboto yung isang kandidato. Ayun, malinaw na malinaw yan. Malinaw na malinaw yan, Karen. At wag po kayong maniwala, doon din naman sa mga ngako na pag binoto nyo ko, ipapasok ko kayo sa Pantawid. Hindi din ho totoo yun. Dahil meron po tayong survey, listahanan. Yung tanong nga ho kanina ng taga Palawan, yan ho ang batayan ng pagpasok po sa Pantawid Pamilya. So, yun ho yung unang gusto ko pong ibigay na
mensahe. Yung Opo. pangalawa, kung minsan nalilito po yung aming mga kasamahan na partner beneficiaries, kasi sabi nila, baka pagka kami sumuporta sa isang kandidato, alisin kami. Hindi po, karapatan po ninyo at katungkulan ninyo na kayo ay manindigan kung sino man yung nakikita ninyong makakatulong sa inyo. Ang importante po, ang boses nyo ay marinig. Para ho yan sa ating parent leaders, sa partner beneficiaries, kayo po ay may hawak na pagbabago. Nakikita na ninyo yung anak nyo pumapasok. Sabi nga ni Aling Elnora, nakuha na niya hindi lamang yung pagpasok, meron na po siyang sustainable livelihood, nakakapagtahi na siya, meron na ho siyang kinabukasang magandang nakikita. Yes. Malaki ang taya nyo ngayong eleksyon. Pumili ho kayo nung magpapatuloy nitong klase ng inyong nakikitang programa at pag-iimplementa nito. Dahil madaling mangako, madaling sabihin na itutuloy ko, anong klaseng pagpapatuloy, alam ba nila kung ano po yung detalye, at gagalangin ba nila, para sa akin ho, mahalaga, ang sistemang nandyan na, nahawak na nyo, mga kasama partner beneficiaries. Kasi alam mo, Karen, kasama namin nag-i-implementa dito, yung parent leaders, hindi ho kami lang. Opo. Sila yung tumutulong na magsigurado na nasusunod yung kontrata. Alam din nila kung paano iwasto kung may reklamo. So, ito ay isang programang kasama namin ang mamamayan na nag-i-implementa. Ayun naman pala. Paano pala, Secretary Dinky, kung tinatakot sila, may nananakot, ano bang magagawa ng DSWD para maprotektahan naman po yung mga beneficiaries natin? Una muna, kung may nananakot, lalong-lalo na tahasang ang pananakot ay hindi lamang yung aalisin ka. Kung hindi meron kang takot na baka saktan ka or may pahirapan ka, ganon. Pwede po ninyong ipagbigay alam dun sa municipal link, city link, o kaya provincial link. Kasi meron kami mga taong kasama nila sa munisipyo. Para nang sa ganon, masabi nyo, o dili kaya i-text nyo. Kung natatakot kayo, 0918-912-2813. Diretso po ba sa inyo yan, madam? Diretso yan sa aming reklamo desk. At reklamo desk. yan sa akin. Opo. At ang importanteng lalagay lang nyo, yung lugar. Lugar at po. Kung sino yung nananakot. Okay. Para mapaimbestiga. Lugar meaning barangay, kung pwede pang address, Opo. at munisipyo at probinsya. Para mapuntahan ho talaga. Dahil kung di nyo ilalagay yon, sasabihin lang ho nyo, tinatakot ho ako dito, hindi po namin kayo matutulungan. Oo nga. Kailangan ng detalye. Opo, Ayun. So, ayan. So, i-text nyo po si Secretary, yung number na binigay niya po, kung meron pong mga pananakot po na hindi lang dahil tatanggalin kayo sa listahan, kundi may mga iba pang klaseng pananakot na sasaktan kayo, yung mga ganun po. So, ayan. Marami pa tayong mga pag-uusapan na ihahabulan po natin ang isa pang report. Secretary Dinky, nakantabay na kasi ang ating kasamahan sa paghatid ng pagbabago, si Dennis Domingo, Regional Information Officer naman po ng DSWD Region 12. Dennis, nasa linya ka na ba? Magandang umaga, Dennis. Hello, Dennis. Ayan, sa may Lake Cebu, South Cotabato, medyo malayo-layo, ano? Okay, so subukan natin siyang tawagan kung ano na ba ang latest. Balita natin, may 5,000 mahigit na household beneficiaries po ang Pantawid Pamilya dyan sa may Lake Cebu sa South Cotabato. Ayan. At marami na rin mga magaganda pong mga nangyari dyan. Marami pong mga nabigyan ng benepisyo. Parang katulad ni Ate Elnora, no, sa may Isabela, nagbago rin ang buhay ng mga pamilya po dyan. At kung makokontak natin si Dennis Domingo, ay malalaman natin ang totoong kwento ng buhay ng mga beneficiaries dyan. Ayan, nasa linya na po natin siya. Dennis Domingo ng Regional Information Officer ng DSWD Region 12. Good morning, Dennis! Good morning, Karen. Hi, Karen. Andito ako ngayon sa Lake Cebu kung saan meron tayong 5,757 partner beneficiaries ng Pantawid. At katabi ko ngayon si Nanay Chita Sulan. Siya ay 39 years old mula sa Lake Cebu, South Cotabato. O, Nanay Chita, batiin mo naman sila. Yes, Ma'am Karen. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig dyan. Wow. Ayun, Lapus. At kung nakikinig si
Secretary Denki Soliman ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat, ma'am. Magandang umaga naman din sa iyo, Chita, at saka sa kay Dennis, at sa inyo po mga kasamahan dyan sa Lake Cebu. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po. Ayan, Chita and Dennis, ayun, live na nandito sa ating studio si Secretary Dinky. Well, anyway, medyo energetic itong si Chita, ha? Napansin ko. Paano na kami nag-kape? 3 ba? Oo, talaga. Well, anyway, Dennis, di ba dyan sa Lake Cebu, dyan matatagpuan yung mga, may mga tourist sites dyan. Yung pinakamataas na zipline point sa Asia, dyan, di ba? Tama? Yeah. Yes, Karen, tama ka dyan. At alam mo ba, Karen, dito rin matatagpuan ang Seven Falls. At syempre, dito nagmula si Lang Dulay. Siya ang pinagurian natin, si Bolly Master Dreamweaver. Sana makabisita ka dito pag may time ka para naman mag-tour ka namin ni Nanay Chita. Sige, Dennis. Pupunta kami ni Secretary Dinky dyan, promise. Ayan. Pero syempre, Dennis, gusto lang muna naming malaman kung gaano karami ang sakop ng Pantawid sa kabuuan ng Soxargen. Yes. Karen, dito sa Soxargen Region, mayroon tayong 50 munisipyo na sakop ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At nasa mahigit kumulang 221,000 ang total beneficiaries ang nandito. Wow, ang dami naman yan. At sana kasing energetic lahat yan ni Ma'am Chita. Pero eto, Dennis, wag na natin patagalin. Excited na rin kasi akong makilala at makachika itong si Ma'am Chita. So, Ma'am, good morning po sa inyo. Magandang araw. Balita ko, nakapagpag-graduate ka ng college nito lang. Naku, congratulations. Ano po yung tinapos ng inyong anak? Ang tinapos niya, ma'am, BSCD, Bachelor of Science in Community Development. Ay, Community Development. Nagpapasalamat din ako dahil sa tulong ng programa. Malaki ang naitulong ng Pantawid programa sa success ng aking anak at sa success ko din bilang nanay ng aking anak. Naku, mukhang na-inspire kasi community development yung kinuha. Ma'am, i-hire nyo, ha? Pwede na mag-apply na po sa amin. Pwede na, sa Kalahi Seeds. Oo. Pero ito, Ma'am Chita, bukod sa Pantawid, ano-ano pang mga programa o serbisyo ng DSWD ang napakinabangan mo at paano to nakatulong sa'yo tsaka dun sa 4 mo pang mga anak na nag-aaral pa? Opo, actually, ma'am, napakarami ang programa na napakinabang ko. Bukod doon sa Pantawid ay yung una na napakinabangan ko ay ang SLP. Sustainable Livelihood Program po ay siyang nakakatulong sa pang-araw-araw na namin na kinakailangan sa loob ng pamilya. Ang pangalawa po ay ang scholarship na kung saan benefit din yung aking pangalawang anak na nakapag-aral doon sa SKSU sa Tacoron City. Ang pangatlo po ay ang skills training ay siyang ginagamit ko i-apply ko ay yung pagluluto ng kinuha ko doon sa TESDA ay siyang ginagamit ko sa pagdagdag na puhunan sa pang-araw-araw na kailangan namin sa loob ng bahay. Actually po, ay yung ika-4 ay yung bottom-up budgeting po. Opo. Yung bottom-up budgeting po ay dumiretso yun sa ground level. At kung saan kasama po ako doon sa pagdesisyon kung ano yung karapat-dapat na mga proyekto na ilaan ng gobyerno doon sa amin. Pagkat ako, bilang nanay, ay karapatan ko din malaman kung ano ang kulang doon sa aming community at kung ano ang kinakailangan ng mga tao doon sa komunidad. Maraming salamat po dahil binigyan kami ng opportunity para sa magdesisyon kung anong plano po sa aming lugar. Panghuli na, Ma'am Chita, no? Napag-usapan kasi namin yung FDS. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano nakatulong ito sa'yo bilang isang babae? Dahil balita ko, Ma'am Chita, parent leader ka at teacher volunteer dyan sa Barangay Kagawas. Tama po ba? Napaka-active mo naman na citizen dyan. Opo, ma'am. Totoo yan po. Totoo yan. Actually po yung FDS mo malaking tulong para sa akin mismo na personal na buhay. Opo, paano po? Unang-una ay makikilala ko na yung totoong ako. Yung ako noon, unang panahon ay walang boses talaga. Dahil na-orient ako doon sa FDS, sa topic, siyempre nahihikayat ako. Ngayon, mayroon na akong courage. Mayroon na akong tiwala sa sarili. Marunong na akong mag-lead sa mga grupo kung saan sa simbahan,
sa community, lalot-lalot na ang participation ko sa aming barangay. Kaya ngayon, natuwa ako. Kung di dahil sa FDS, kung pera lang sana mawawala doon. Ngunit ang FDS, ang bagong kaalaman na naidulot, na natutunan ko, ay siyang gagamitin ko sa loob ng aking pamilya. At ngayon, naging responsibling nanay na ako sa 5 kong mga anak. Ay yung natutunan ko yun ay dating ako, nanonoon sa bahay, ay dating ako ngayon, ay may courage na may tiwala sa sarili. At nabubuhay sa courage, sa tiwala. At yung dating ako na mahiyain, na walang idea, dito paglilid ng grupo, ngayon ay naging boses ng kababaihan sa aming barangay. Kaya malaking natutunan ko sa FDS, sana po maipatutuloy pa ito para sa ibang kababaihan, para may courage sila, may tiwala sila sa kanilang sarili, para katulad ko din. Nako. Ayan nga, ebidensya na, nararamdaman ko ang confidence at courage ni Ma'am Chita. Nako, maraming salamat Ma'am Chita at good luck po sa inyo. Congratulations at nakagraduate din ng isang anak ninyo po, ano? At balik tayo kay Dennis. Dennis, i-push pa natin 'yan. At maraming salamat din kay Ma'am Chita. Dennis, imbitahan mo na yung ating mga kababayan diyan makipag-connect na sa inyo. Paano ba nila gagawin 'yan? Okay. Karen, sa mga taga-Soxargen dito sa Region 12, iniimbitahan ko po kayo na i-like kami sa Facebook, facebook.com/DSWFO12 or DSW Soxargen. At i-follow din kami sa Twitter at 12DSWD para sa mga latest updates. Kung mayroon naman silang mga katanungan, maaari silang tumawag sa 083-228-3180 o mag-email sa fo12@dsw.gov.ph. Ako po si Dennis Domingo, Regional Information Officer ng DSW Region 12, nagpupush ng pagbabago. Maraming salamat, Dennis Domingo. Ayan. O, balikan na natin si Ma'am Dinky. Nakaka-inspire mga kwento natin. Pero ma'am, kasi alam ko may lakad pa kayo, marami pa kayong gagawin. Sige po, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga beneficiaries? Bago po matapos yung ating programa, baka pwede rin po kayo magbigay ng mensahe sa lahat ng nakikinig, lalo na sa pagpili ng iboboto nila ngayong eleksyon. Salamat, Karen. Unang-una, binabati ko po lahat ang Pantawid Pamilya Pilipino partner beneficiaries. Alam po ninyo, hawak na ninyo ang simula ng pagbabago. Kaya kasama nyo kami na naninindigan na ipupush ang pagbabagong hawak nyo. Ang pangako na binibigay ng maraming kandidato, hawak na rin nyo. Kaya't mahalaga na ang hawak ninyong katotohanan ng pagbabago ating maprotektahan at ating pang maisulong, atin hong piliin ang taong may karanasan, ang taong nanindigang kasama na natin sa pagtutulak ng isang pagbabagong nakaugat sa dignidad at kapangyarihan nyo. Kaya sama-sama natin po yung isulong. I-push natin ang pagbabago ninyo. Ayan, maraming salamat po, Secretary Corazon Dinky Soliman ng Department of Social Welfare and Development. Ayan, yung mga paalala po ni Secretary Dinky, yung mga iboboto po natin sa darating na eleksyon, kailangan maging wais po tayo, gamitin po ang utak. At syempre, congratulations po sa ating mga beneficiaries. Nasa inyo na po ang pagbabago. Ayan, i-push pa natin yan. At kung may mga nangangako na ibibigay sa inyo, nako, pag-isipan nyo po ng mabuti yan. Sabi nga ni Secretary Dinky, nasa kamay nyo na di ba? Ayan po. So maraming salamat, Madam Secretary Corazon Dinky Soliman ng DPWH tuloy, Social Welfare and Development. Biglang pinag-construction si Madam. Ayan, busy pa po siya. Babalik pa po kayo sa Universidad ng Maynila sapagkat kami po ay nakikipag-usap, nakikipag-dialogo sa mga parent leaders po ng Maynila. Ayun, busy talaga si ma'am. Sige ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga susunod pa po na ating programa. Sana ay makatalamitam namin po kayo ulit. Thank you ma'am. Ayan po. Ayan po si Ma'am Dinky Soliman ng Department of Social Welfare and Development. At ihabol na lang po natin ang ating bulletin para kay Jana Banana Abejero. Ayan yung mga pinaka-latest po kung ano ang mga pangyayari sa DSWD bago po tayo magpaalam sa ating programa. Ito po ang pagbabago namin, i-push pa natin. Ang ating oras, 10 minutes na po, past 12 noon.
Okay, so ladies and gentlemen, para po sa mga latest na lamang po, puntahan nyo na lamang po ang website ng DSWD, dswd.gov.ph, at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Sa susunod po ulit na Sabado, ako po si Karen Oyong, maraming salamat at i-push po natin, pagbabago namin, i-push pa natin dito po sa DZRH.